Dami na nilang ano, para sa carnival. Malapit na kasing carnival dito sa Germany. Kaya marami nang mabibiling mga costume. Nagbili pala ako ng gulay para sa ating sinigang. Yan o. Bali ito yung ano nila, parang gabi sa atin ba? Kohlrabi. At itong Chinese na ano, cabbage. Hinanap ko si Martin at si Fiona. Nandito na naman tayo sa 1 euro. Lahat dito ay 1 euro lang oh, nakalagay. Ito ang mga ano, mga 1 euro lang siya. Yan. 1 euro lang. Bili na kayo. 1 euro lang. Nasaan na ba si Martin at si Fiona? Yan, mga 1 euro nila. Ay, may narinig ako. Dito na yung mag-ama ko. Fiona! Yan na sila. O, bisto. Yan, mga tag 1 euro lang yan siya lahat. Ang dami, diba? Tingin tayo, ano mga 1 euro nila dito. Mas malaki kasi to dito kasi sa amin. Kaya, mas maraming. Yeah. Mas marami to dito kaysa sa doon sa amin. Dito pala tayo ngayon sa atin doon. Pati ito mga ano, oh, 1 euro lang yun siya. Ang dami. Pati ito, 1 euro lang to. Ay, sorry. Mabuhay ang bagong kasal. Dami nilang pinamili. Lilata ni Joanna, oh. Tawan pa lang ulam na. Martin. Dagan pa mo plastic sa inyo akila para sa mag-grocery. Naman. Dagan mo kayo sa muagod. Dagan. Wala mo ipang tago. What is this? Ah, swilling. Aso. 1 euro po na kila? Pipili na bayaran niya. Ich habe so eine mit Weinsternzeichen, die hat eine mehr zu geben. Aso. Kita guwapa yung duha Hello guys, welcome to my channel. Hinintay Hello namin. guys, welcome to my channel. Please like and subscribe to my channel. Because I wanna have more subscribers as my Kahit 1 mom. million. Hinintay namin si Martin. Dahil tumawag yung taga-hospital sa kanya. Wo Bargeld holen? Papunta daw kami sa... Papunta muna sila. Alle mit? Muss man die Parkscheine haben oder was? Punta muna sila sa sa bank daw. Mag-withdraw sila ng pera pangbayad dan sa restaurant. Kakain kami diyan oh, diyan sa Nanking. Ito kami sa Attendorn. Dito ang city na pinanganak si Fiona at dito din ang city ni Oma at si Tobias. Dito mga pamilya ni Oma taga dito. Ala ka. For Germany next top model Fiona Denise Schulte. Hala ka. Uy, kala. Kila, tanawar kila. Ala. Ala, withdraw. Tanawar kila. Ala. Hello, madlang people. Mabuhay. Fiona. Okay. Bamakin No more. Fiona. Das waren wir nur drehen so. Genau. Nandito kami sa Wenn man Chinese das hier draufstellt und wenn restaurant. man jemanden ärgern will, dreht man ganz schnell und dann fliegt das alles da runter. Dito yung ano nila, buffet. Kannst du das kaputt machen? Nein, hier ist die hatte uns hier gesagt.
Wala na, sira na talaga ang diet Muss natin. eigentlich immer der Dickste auf dem Stuhl hinten in der Ecke. Ito kami sa Chinese restaurant. Si Raquel. Sige lang, ibidyo din. Martin mo. Nakita mo siya. Oh. Hier, das ist, glaube ich, Teil. Tapos na kaming kumain. Dass die eine Hälfte schläft, während die andere wach ist. Isda. Das wäre sonst nicht Tapos gefährlich na. mehr. Ito yung kami. 700. Bigay tag internet eh. Ang ganda oh. Ja, weil das werden wir nicht so umgefangen gehen. Hier ist schon so. Gusto ko tong nitong sa Chinese. Bild auch verwenden, ne? Ang German na po musunod sa Pilipina. Sige lang, Pilipina musunod sa German. Sama ni si Martin. Ay! Tapos na kaming kumain. Ganda ng City Hall dito sa Attendorn. Oh. Uy! Papakita po ako sa inyo. Tingnan po ninyo. Diba? Wala si Uma. Alas. Pakita ko sa inyo yung oras. Alauna na po dito ng madaling araw. Tingnan po ninyo, wala si Uma sa kanyang kwarto. Alam po ba ninyo kung nasaan si Uma? Dinala na naman sa hospital kahapon. Kaya yun, tinanggal ko yung cover ng bed niya kasi nilabhan ko. Kasi bukas, tanggalin ko tong cortina, lalabhan ko din. At maglilinis ako sa kwarto niya. Lahat, linisan ko yan para pagdating niya. Malinis na at wala ng alikabok ang kwarto ni Uma. I-off natin ang ilaw. Bago po ako matulog, nakita naman po ninyo na alauna na dito sa amin. At bago po ako, ikwento ko po muna sa inyo kung bakit nasaan si Uma, ano nangyari sa kanya, bakit may emergency dito sa kahapon sa amin. Ganito po yan. Ipahiga ko na sana siya sa bed niya. Kaling nakaupo siya sa toilet niya. Nalayan ko siya para higa. Yan. Tapos nung pahiga na siya, bigla na lang siyang marang mahimatay ba? Sabi niya, yung mata talaga niya ba para bang bigla na lang basta yung mata niya tapos sabi niya, hindi ko na kaya. Masama daw yung pakiramdam niya. Akala ko okay. Hindi ako, pag-una hindi ako nagpanik dahil nangyari na po yan kay Uma. Pero nung time yun, dinala din siya sa hospital. Nangyari na kasi yan sa kanya, kaya hindi ako masyadong parang. Tinanong ko pa rin siya kung okay lang siya, ganyan. Parang kalmado lang ako nung time na yun ba dahil nga nandito naman si Martin. Nasa taas si Martin nung time na yun. Pero nung ilang beses na niya sinabi sa akin, hindi siya okay, hindi siya okay. Tapos yung parang mahimatay po talaga siya, tas namutla po siya. At tas ang lamig po ni Uma. Yung braso niya lahat ang lamig. Tapos sinawag ko si Fiona, tawagin yung papa mo pababain dito. Tapos si Martin nung una, hindi siya nagpanik din. Sabi niya, sige, matulog ka na, Uma, baka inaantok ka lang. Sabi din kasi ni Uma na inaantok siya. Kaya akala din namin na baka inaantok lang siya ba. Tapos nung pahigain na sana namin siya, kargahin na sana namin siya ni Martin kasi kinakarga namin yan siya. Pagkarga sana namin ni Martin, nakita ni Martin yung daliri ni Uma na iba yung kulay dito sa taas. Para siyang violet ba? Dito sa taas. Kasi nag-iba po yung talaga yung kulay dito sa taas niya. Dito lang sa taas ng niya, dito sa taas ng kanyang nag-iba po yung kulay. Kaya doon na nagpanik si Martin. Kailangan natin ng ambulansya. Yung tumawag si Martin ng ambulansya, tumating dito yung kinontrol nila agad yung sugar ni Uma, yung blood pressure niya, okay naman lahat. Tapos nilagyan siya ng EKG. Pero yung EKG, hindi pa namin nalaman yung result kagabi. Kasi dinala naman siya. Sasabi kung marami ba daw nainom si Uma nung time na yun. Baka daw nakulangan lang sa Sabi ko, parang ngayon, kunti lang talaga yung nainom niya dahil yung tea na binigay ko ngayon at saka yung tubig, hindi niya nahurot yung tubig. Naubos yung tubig at saka yung tea niya, hindi niya ininom. So, kunti lang talaga yung ininom niya kanina. Pero okay na din. Pero hindi naman talaga asin konti lang. Para mga 4 o 5 baso. Siguro. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi nagbigay ng almusal sa kanya si Martin eh. Pagkatapos po,
Ang nangyari sa next po nangyari, kaya yun, dinala siya hospital kasi nga, dahil sa kamay niya na iba talaga, tas ang lamig po ni Uma. Malamig po talaga yung ano niya, yung braso niya, yung ano niya, tas namutla siya, tas ito yung labi niya namutla din. Kaya, di naman talaga nila iniiwan dito yung pasyente. Pag once tumatawag ka kasi ng ambulansya, tas yung pasyente ganyan ang sitwasyon, dalhin man talaga yan nila. Kaya dinala si Uma doon sa hospital. Tapos tumawag kagabi yung taga-hospital sa amin kung meron bang problema si Uma sa puso. Sabi ni Martin na hindi, wala naman kaming na may problema yan siya sa puso niya. Pero ako po bilang taga-pag-alaga kay Uma, may napansin na po talaga ako kay Uma na may something sa puso niya na kasi ilang beses na kasi yun nangyari na parang himatayin siya, parang mabila na lang siya mawala ng lakas, malay, tas pag minsan, pag pinapatayo ko siya, sabi niya, pagod daw siya, pero kahit higa siya sa bed, nasa bed siya niya, tapos patayuin ko siya, o konting, konting galaw lang niya, sabi niya, pagod daw siya, parang mapili siya mapagod ba, pero naintindihan ko naman din kasi matanda naman si Uma, no? Tapos sabi ko, bakit mandali naman mo mapagod, Uma, konti lang naman yung, parang konti lang yung galaw niya sa katawan niya ba, pagod na siya, parang hindi na niya kaya pang yung next na paggawa ko sa kanya na, siya. Pero minsan nahihirapan po talaga ako yan kay Uma, minsan wala talaga siyang lakas. Tapos hindi ko ba yan kaya kargahin ako na mag-isa dito. Kaya noon nag-order na kami nung pangtulong sa akin na pangpatayo kay Uma na machine ba. Yun po yung sinabi ko sa inyo na bagong gamit ni Uma. Pero hindi pa dumating dahil nag-usap pa sila ni Martin, tapos pinapili lang muna si Martin kung anong style yung gusto niya, ano ang karapat-dapat para kay Uma ba, dahil hindi man naman pwede lang bigyan ng yung pasyente, kasi yung pasyente may sakit sa likod niya, yung osteoporosis niya. Kaya yun po. Tapos tinanong kung may sakit sa puso si Uma, kung may something na sa puso niya, kung nagpapacheck up na ba yan siya sa puso niya. Sabi naman ni Martin na wala man yan si Uma sa di pa yan siya na hospitalan dahil sa kanyang puso o something ganyan. Dahil may nakita po sila sa kanyang EKG kahapon sa result. Tapos sasabihin po daw nila sa amin yung kung bakit po daw ganon, bakit ganyan ang nakita nila sa EKG ni Uma. I-continue pa nila yung pag-check up sa puso ni Uma. Kaya sasabihin nila sa amin bukas, pupunta kami sa hospital bukas. At naawa ako dahil sa sitwasyon ba, Uma may dementia na siya ba, di na namin siya parang sa kanya hindi na niya alam yung nangyari sa paligid niya, di ba? Parang naawa ako ba, tas alam naman po niyo dito sa Germany pag ganyan, hindi naman natutulog doon ng pamilya, may mga nurse naman doon nagbabantay sa kanila, kaya nakaawa ako ba dahil, tas pag may bisita ka doon, hindi ka naman mahiya ka naman magtagal doon dahil may katabi naman si Uma sa bed niya, may sa room ba, may isa pang pasyente, tas katagal ka lang doon siguro 2 hours. So, okay lang sana kung pasyente pwede mo mailabas pa. Kaya lang sa wheelchair. Sa wheelchair, tapos si Uma, hindi naman yan. Sa sitwasyon ba ni Uma, mahirap ba? Kaya may sakit. Tapos malamig ba yan ngayon, di ba? Kaya pag bibisita kami, ganyan lang talaga. Minsan na oras lang. Tapos hindi pa namin basta-basta mabisita ngayon ng madalian kasi nasa Rodin siya. Dito sa amin dahil malakad ko lang ngayon. Layo na nakarin. Magsakay 45 minutes na pa doon, magsakay ng bus, tas auto, mga 30 minutes lang. Kaya yun po yung namin ngayon, na kinabahala ni Uma dahil may bago na naman, nakita sa puso niya. Alam po ninyo, pag tayo ay tumanda, akala ko yung sakit natin, katulad yung may sakit siyang osteoporosis sa likod niya, yung spinal cord niya, kaya hindi na siya makatayo ng yuko na siya, ganyan siya magtayo. Sabi ko, akala ko kung may sakit tayo na ganyan lang din yung sakit natin, mamatay tayo. Pero hindi. Mali yung ko. Kasi, lalong tumatanda si Uma, lalong nadagdagan yung naramdaman niya, yung mga sakit niya. Tulad nung ilang beses siya na-admit sa hospital dahil sakit yung likod niya. Yun pala, may bato na pala siya sa abdo. Na-operahan. 1 year, 2023. Kailan may operahan si Uma? 2022 yun, di ba? O 20, di ba? Kuninto ko po yun dito sa ating Naoperahan na yan siya sa ilang operasyon na po yan na ni Uma sa katawan niya.
Naoperahan yan siya sa tuhod, katulad kay Martin. Ano na din yan sa tuhod niya, metal na din yan. Naoperahan na po din yan siya sa paa niya dahil na-aksidente po yan siya nung mga bata-bata pa siya. Naoperahan na din po yan siya dito sa balakang, dito. Nilagyan na din po yan ng bakal dito dahil nung nagkasakit na po yan siya sa kanyang sakit ngayon, natumba po yan si Uma sa kanyang kwarto dahil tumayo tumayo mag-isa. Pero nung time na yun, wala pa siyang dimensya nun. Nakakalakad pa siya nung time na yun. Tumayo siya na madilim yung kwarto niya kasi nawala yung remote control ng kanyang ilaw. Kasi may pindutin lang sa ilaw niya ba. Nawala. Kaya tumayo na madilim yung kwarto na tumba. Puti na lang talaga hindi nauntog yung ulo sa katabi ng kabinet niya. Naoperahan siya ito sa balakang. Ang dami na operasyon ni Uma. Naoperahan pa yan siya dito sa kanyang waiter. Basta ang dami na pong may narinig akong ano, kalaskas. Parang may tao dito. Tapos ang dami na po yung operasyon na gawa kay Uma. Kaya sabi ko ba, kawawa, tas ngayon may bago na naman. Kala ko pag magkasakit tayo, no, isa na lang yung sakit natin. Pag pagtanda na tayo, isa na lang yung sakit natin. Hindi pala, madagdagan pala. Tulad kay Uma. Sus, Ginoo ko, maawa ka ba kay, may sakit na ba kayo ngayon si Uma na dementia? Hindi na yung nakikinig doon sa hospital, di ba? Mahirap na yan asikasuhin pag ganyang pasyente. Nalapad nga ako dito sa bahay namin doon, di ba? Naawa ko, pinagdasal ko talaga si Uma kagabi. Hindi ko nakatulog sa pag-alala kay Uma. Pero wala tayong magawa dahil hindi naman natin hawak yung buhay natin, di ba? Kung anong darating, tas kung yan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon, wala tayong magawa. Pero si Uma, ano po yan ni Uma? Di ba? Ilang beses na yung inoperahan. Ngayon, Ginoo ko. Ngayon sa puso na naman, guys. Tapos tabi ng doktor, baka maoperahan siya. Pero hindi naman siya malaking operasyon. Maliit lang siya. Pero kahit na maedad na ba yan si Uma, no? Kaya yun lang po muna ikukwento ko po sa inyo. Yan po yung nangyari sa kanya. At ikukwento ko na lang po ulit sa inyo bukas. Dahil pupunta kami ulit bukas sa hospital. So, normally si Martin magtrabaho na kanina. Tayo bukas, pupunta po kami ulit doon sa hospital. At ikukwento ko na lang po sa inyo kung ano ng balita or operahan ba or anong klaseng operasyon ang gagawin sa kanya. Basta abangan na lang po natin yung update kay Uma at syempre ipagdasal po natin si Uma na malampasan niya itong bagong pagsubok na dumating sa kanya, na sana makaya ng katawan niya at sana na malagpasan na naman to ni Uma itong ngayon. Pero I know na kaya ni Uma to dahil si Uma ay napaka-tapang na babae na kilala ko. Talaga ni Uma, ilang operasyon. Kung alam na po ninyo ilang operasyon na po yung na ginawa sa kanya, mamangha talaga kayo kay Uma. Kaya sana po na ipagdasal po ninyo siya. At i-end na po natin itong ating video ngayon dahil medyo mahaba na po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo walang sawang suporta po sa akin. Sana po hindi kayo magsasawang panoorin si Mami Rose at mag-iingat po kayo palagi. Bye! Living the highs